Welcome back to our channel mga paps, Dad's Cabin Motovlog. So isa na namang malupitan, madiinan at very informative na video ang aking i-share sa inyo mga paps. So stay tuned lang kayo dyan. Mag-i-intro lang ako ng saglit. Eto na! A few moments later. Okay, ngayon mga paps, meron ako sa inyong i-explain. So ito yung mga pinaka-importanting bagay kapag gusto mo mag-battery operated ng motor mo. Okay? Hindi lang to para sa mga kapwa natin Badja City 125 user o Badja City 100 o mga naka-Badja. Kahit anong motor to ng mga naka-AC o alternating current na motor. Sa ibang brands, applicable to. As long as hindi ka naka-FI. Okay? So mostly ito ay para sa mga carburetor type na motorcycle. Kasi itong mga carburetor type na to, ang kuryente na ginagamit ng mga accessories light nila is from magneto o stator. So dito mga paps, sa episode na to, marami kayong makukuha idea, no? And siguro konting aral. And sana mag-subscribe ka paps sa channel na to kung mahilig ka sa mga gantong videos, tutorials, reviews. Dito sa channel na to, marami kang matututunan. Simple, mura, pero napaka-efficient at durable. Ang aking mga pinapresent na vlog sa inyo mga paps. Okay? So hit mo na yung subscribe button, notification bell, para ma-update ka sa mga bago nating videos and tutorials. Okay, umpisa natin mga paps. Unang-una, kung gusto mo mag-battery operated ng motor, kailangan mo muna i-prepare tong mga to. Ito ang kailangan mong bilhin mga paps. Halimbawa, pupunta ka sa motor shop, magpapa-battery operated ka, o halimbawa, ikaw mismo magagawa, kailangan mo munang ipunin tong mga to para hindi masayang yung pagkaka-battery operated ng motor mo. Hindi to para sa CDI mga paps, sa iba pa yon. Ibang usapan yon. Ito para lang sa mga accessories light ng motor natin. Okay? Ang problema kasi mga paps, halimbawa nagpa-battery operated ka sa shop, mapapansin mo yung battery mo, ang bilis malobat. Tapos ngayon, pag may nakausap ka, sasabihin mo dun sa tropa mo na madaling malobat yung motor mo o yung battery. Ang sasabihin naman ng tropa mo, ipa-full wave mo kasi mahina na magkarga yung motor mo. Which is mali yun mga paps. Hindi yun ang problema. Ang full wave mga paps, para maintindihan nyo lang, nabigyan ko lang ng konting idea, is babawasan niya yung bato ng kuryente sa battery. Hindi niya yan palalakasin. Huwag kayong maniniwala doon, hindi niya yan palalakasin. Ang gagawin lang yan, hihinaan niya yung bato ng kuryente sa battery. Pero, ang pagkakaiba naman nun, stable yung bato ng kuryente niya sa battery. Unlike sa nakamagneto, sa magneto kasi tataas, bababa. Kapag nag-rev ka, tataas ang bato ng kuryente niya sa battery. Kapag naman binalik mo yung throttle, hihina yung bato ng kuryente niya sa battery. Pero kapag naka-full wave ka, kaya i-throttle mo hindi, stable lang o kaya fix ang bato ng kuryente sa battery. Yun lang ang ano ng full wave, ang kagandahan ng full wave, no? Okay, so hindi na tayo masyado lalayo sa topic. So yung full wave is full wave, ibang usapan na yon. So ito muna, dito muna tayo sa mas mura kasi yung full wave medyo magastos yun. So ito muna, lagi tayong mag-uumpisa sa pinaka-basic. Okay, halimbawa nagpa-battery operated ka na. So yan, ang problema mo dyan, kapag nag-battery operated ka ng mga accessories, kung stuck ang ilaw mo, halimbawa ganito pa ilaw mo, halogen type, napakalakas sa kuryente nito. Ayan o, yung mga halogen na yan, yung mga filament na yan, napakalakas yan sa kuryente. Tapos ito, grabe uminit. Kapag nakasalpak na tong mga socket na to sa motor natin, kapag nag-battery operated ka, pag inon mo yan, dire-diretso ang ilaw niyan. So sobrang init no, possible, masunog yung wire. At nangyayari na nga yung mga paps, meron susunugan ng wire. Lalo na kapag aftermarket na yung wire na kinabit dito, is madaling masunog. Okay? So unang gagawin mo, magpalit ka ng LED o bumili ka na agad ng LED bago ka magpa-battery operated. So ito yung mga, ito sample lang to mga paps, no? Pareho silang H4 socket. Ayan kung makita nyo mga paps, no? Pareho sila ng socket H4. May high and low. Pero ito, mas mababa itong kumonsumo ng kuryente compare dito. At ito, uminit man to, bahagyang-bahagya lang, hindi masyado, hindi masisira o madadamage ang wirings ng motor natin, okay? So ito 35 watts, tapos ito 20 watts. Hindi ako sigurado kung 20 watts to, pero mas malaki o mas malakas ang ilaw nito compare dito. Ito ay kulay puti. Ito is medyo yellowish. So, okay na. So, disregard na natin yun. Basta kung mag-battery operated,
iabang nyo na yung headlight na LED para mahina ang kain ng kuryente. Next, isa pang nane-neglect ng mga mekaniko o nung motorcycle owner. Halimbawa, eto, naka-battery operated ka na nga na motor, tapos naka-LED ka na headlight. Kung merong voltmeter yung motor mo, mapapansin mo, kapag inon mo yung motor mo at nag-on ka ng dashboard, malaki pa rin ang kinakain ng kuryente. Bakit? Yung mga dashboard ng motor, yung mga carburetor, ganito mga nakakabit na bumbilya dyan. Halogen. Okay? Yung maliliit na halogen bulb, ang tawag nila dito, peanut bulb, para sa mga dashboard. So ito, malakas din kumain ng kuryente ito mga paps. So ang gagawin niya mga paps, bumili na rin kayo ng ganito. Ito yung mga COB na LED. Ang ilaw nito, saktong-sakto lang para sa mga dashboard, pati yung size niya. Universal to. Ito, matagal din mapundi. Ito, may papakita sa inyo yung itsura kung magkano lang to. Ayan, yun yung price na. Napakamura nito, 4 na piraso na. Pag bumili naman kayo sa mga motor shop, medyo mas mataas ang presyo yung konti. Pero, at least kailangan nyo LED. LED na ikakabit nyo sa dashboard. Kasi meron dyan na para sa ilaw ng dashboard, yung pinaka-background. Tapos, neutral, signal light. Tapos meron ka pang high na indicator. Tsaka yung sa flasher indicator. So, napakaraming halogen na bumbilya nun. So, pag palagay ng 5 piraso ang nakakabit doon. So, ibig sabihin, yung 5 piraso na yun, kung kumakain ng bawat isa ng mga 1.2 volts o 1 volt, eh, ang laki ng kakainin sa battery natin. So, kaya nade-drain pa rin ang battery, kahit naka-battery operated ka na, naka-convert na yung motor mo. Kasi, hindi mo pinaltan to. Ito, itong bumbilya na to, hindi mo pinaltan. Kaya dapat gamitan mo ng LED para sa dashboard naman. Okay, malinaw tayo dyan mga paps, no? Next. Ito mga paps, ano nyo kung para saan to? Ito yung sa may flasher o signal light ng motor. Sa Badya, ito ginagamit. So, ang lalaki niya, no? Kita nyo? So, ito, 4 na piraso to. 2 sa harap, 2 sa likod. Di ba? Yung iba, ganito ang bumbilya. Yung ibang mga motor. Ganito ang ginagamit nilang bumbilya o yung mga standard o stock na nakakabit sa mga motor, no? Yan is mga halogen din yan. Ang lakas din sa kuryente ng mga to, mga paps. So, ang gagawin natin dito mga paps, papalitan nyo rin ng LED. Yan, ito pwede rin to sa signal light. Kaso may issue to mga paps. Kasi halimbawa sa motor, no, yung sa may dashboard nito, yung indicator, yung signal light indicator, kapag single ang indicator, halimbawa yung kapag nag-left ka, 2 umiilaw sa may ano mo, sa dashboard, yung left and right umiilaw ng sabay. Kapag nagpa-flasher ka, ang gagamitin mo doon, etong stock. Hindi mo siya pwedeng gamitan ng LED. Kasi yung mangyayari, may magsasabay-sabay dyan. Etong stock ang gagamitin mo. Kapag ganun ang itsura ng flasher mo. Pero kung halimbawa ang flasher mo naman is magkahiwalay, kapag nag-left ka, isang bumbilya lang na ilaw. Kapag nag-right ka, isang bumbilya lang. Pwede doon ang LED. Sa dashboard to mga paps, ha, yung pinag-uusapan natin. Sa dashboard to. Yan. Yung indicator ng signal light o flasher. Kapag isa lang ang indicator, ito lang gagamitin nyo. Hindi nyo siya pwedeng palitan ng LED. Okay? Pero pag dalawa, pwede nyo siyang paghiwalayin. So, tigisan ng LED. Kasi ang LED mga paps, kaya hindi siya pwede sa single, sobrang baba ng resistance nito. Okay? Yung resistance ng kuryente nito na ina-absorb, tsaka ibinabato niya sa may flasher is mababa. Kaya hindi niya mapapalo yung relay. Okay? Maliwanag mga paps, no? So, sa dashboard, ito ang gagamitin nyo kapag single. Yun namang nakakabit na bumbilya sa mga outer ng motor, no? Yung sa left and right, 2 sa harap, left and right sa likod. Okay? Yung sa likod, hindi nyo pwedeng palitan. 2 lang doon ang pwede nyo gamitin ng LED mga paps. It's either yung 2 sa harap o yung 2 sa likod na flasher o signal light. Hindi pwedeng 4 kasama ang palad mga paps. Kasi, sabi ko nga kayo na mababa ang resistance nito. Kapag 4 yung ginamit nyo sa harap at likod, magsasabay-sabay lang ng iilaw yon. Hindi rin nila kayang papaluin yung flasher relay. So, ang masasuggest ko lang sa inyo mga paps, is yung 2 nito, mas maganda sa likod nyo ilagay para malakas ang ilaw, kitang-kita kayo kapag naghinto kayo. Kasi ito kasi, yung mga ganito, 10 watts at 5 watts, kaya mas malakas to. Ito kasi is 3 watts lang. Sa harap, kita rin naman, okay lang din. Parang medyo hindi lang ganun kalakas kagaya nito. Pero mapapapalo nito yung flasher relay natin. So, 2 lang ang pwede niyong palitan ng LED kapag sa flasher.
Ngayon, may mabibili naman kayo ng mga aftermarket na LED, yung buo na. Alam niyo yun, yung mga tigwa 100 plus, yung kasama ng pinaka-housing. Yung pwede yun mga paps. Harap at likod, pwede nyo palitan yun, 4 na piraso na LED. Pwede yun. Pero kapag yung bumbilya lang ang papalitan nyo, hindi pwede. So, last is itong stoplight and running light o brake light. Running light na merong brake light. Isa pang nane-neglect ng mga nagmo-modify ng bumbilya ng motor is ito. Ito, malakas ditong kumain ng kuryente mga paps kapag naka-battery operated ka na accessories. So imagine mo na lang, kapag nag-running date ka, nakabuhay, so habang nananakbo motor mo, kung ang biyahe mo ay 1 oras, eh grabe rin ang init nito, 1 oras itong nakabuhay, eh mainit na yon. Tapos grabe niya kumain ng battery mga paps. So may magandang pang-alternative dito mga paps is ito. Yan. Ito is LED filament. So ito is around mga nasa ano lang yata to, 3 watts din o 5 watts. Pero malakas ang ano nito, bato ng ilaw. So ito yung mga paps, importante nito kapag naka-battery operated ka na motor, kailangan mo rin palitan to mga paps. LED na filament. Mura lang to mga paps, para mga nasa, 100 pesos yata, dalawa na eh. Nung binili ko to sa online kay Shopee. Yan. Doon ako lagi nabili kasi medyo mura doon. Pati mahirap maghanap dito sa amin. Kakain yung oras. Pagod. So, sa online na lang ako nakuha, hinihintay ko na lang siyang dumating. Medyo masaklap lang kapag halimbawa yung nakuha mo hindi gumagana. Malas mo na lang. So, ayan mga paps, no? Ito yung mga bumbilya na kailangan natin palitan. So, itong mga halogen, kapag nagpalit ka ng mga bumbilya, is out na yan. Itago mo na lang. Gusto mo, benta mo, para may pambili ka ng LED. Yan, so chupi na yan mga yan. Chupi. So, ito mga paps ang importante. Kapag mag-convert ka into battery-operated na accessories. Headlight, LED. Signal light, left and right sa harapan, LED. Okay? Sa likod, stock lang. Huwag niyong papalitan para gumana yung flasher. Sa dashboard, para sa high and low. Tapos, dalawa para sa dashboard na background light. Tail light. Yan mga paps, tail light. Neutral. Yan para sa neutral. Tapos para sa flasher, indicator, kung single lang yung indicator nyo. Kapag dalawa, pwedeng palitan ng LED. Okay? Ito ang mga kailangan nyong mabili bago kayo pumunta sa mekaniko o bago nyo kalikutin yung motor nyo para mag-battery operated ng mga ilaw. Yan yung mga importante. Tapos, huwag niyong kalimutang maglagay ng voltmeter. Diyan sa channel ko mga paps, meron ako diyang ginawang DIY na voltmeter. So, check nyo na lang dyan sa, sa YouTube channel. So, ayan mga paps. So, sana may nakuha kayong idea at sana may natutunan kayo regarding sa pagbabattery operated. Yung full wave, wag po muna, lalo na pag bagong-bago ang motor at maganda naman ang charging. Wag po munang gagalawin. Ginagawa lang po yun kapag mahina na ang charging ng motor mo. Kapag nagpalit ka ng rectifier, bago CDI mo, o kung ano man. Kapag talagang mahina, tsaka lang siya ipo-full wave. Okay? Tsaka kung gagawin mo Christmas tree, yung motor mo, yan, i-full wave mo. Pero kung standard na naman ang gagamitin mong mga bumbilya, kagaya niya, mag-LED ka lang, wala kang masyadong, siguro kaya niyan isang blue water, o isang laser gun, o mini driving light, isang mini driving light. Kaya na yun ang battery natin mga paps. Kung gusto nyo na lang, yung Budget City 125 kasi medyo maliit ang battery niyan. 3LB yata o 4LB. Basta mas maliit. Ngayon, kung gusto nyo na mas maraming laman na battery, magpalit kayo ng 5BL. I-modify nyo na lang yung lagayan ng battery. So, gagawa ko lang ng video paano yan i-modify. Pero sa ngayon, ang masasuggest ko lang, kung gusto nyo magdagdag ng auxiliary, mini driving light na isang set, mas maganda, magpalit kayo ng mas malaking battery. Okay, wag nyo muna ipapa-full wave. Kasi, hindi pa naman necessary yun na i-full wave agad ang motor, lalo pag bagong-bago pa yung motor natin. Wag muna. Stay lang muna siyang stock. Okay? So, ayan mga paps, no? Tipid dyan sa battery. Mas malakas ang ilaw. At hindi uminat ang mga wirings natin mga paps. So, habol ko lang mga paps, ang bigyan ko kayo ng idea sa pagbili ng headlight. Mas maganda ang bibili yung headlight is yung dual. Dual color. Isang dilaw, isang puti. Kasi, kapag umuulan, yung kulay puti, wala na yung silbi. Okay? Disregard na kung high or low mapapalagay yung dilaw. Basta kailangan merong dilaw. O kaya may auxiliary lights kayo
na merong dilaw para kapag umuulan, kita mo pa rin ang daan lalo pag malakas ang buhos. So mas maganda mga paps meron kayong dilaw na ilaw. Kung gusto niyo kulay puti yung headlight, okay lang. Yung auxiliary light nyo nilang gawin yung dilaw. Mas maganda yung mga paps. Okay? So sana mga paps meron kayong nakuhang idea, may natutunan kayo dito sa ating konting orientation sa pag-modify ng ilaw ng mga motor natin. No? So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share o i-hit nyo na yung notification bell para ma-update po kayo sa mga ganitong videos and tutorials. So maraming salamat sa panonood. Dad's Cabin, I'm out.